Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Taong 2025, maraming issue at kontrobersya nga ang hinarap ng Pilipinas. Maraming Pinoy ang nagalit at nadismaya sa mga problema ng ating bansa. Pero bukod sa baha at korupsyon ng flood control project, isa pa nga sa mga nagpapailit ng ulo ng mga Pinoy ay ang panghaharas ng Russian vlogger na si Vitaly para lamang magkaroon ng mga content. At kalaunan nga nakulong si Vitaly ng ilang buwan at pinalaya. At pinadeport pabalik ang Russian vlogger. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sapagkat sinabi ng Russian vlogger na isisiwalat niya ang korupsyon sa ating bansa na nasaksihan niya umano sa loob ng kulungan. At ayon pa nga kay Vitaly, money talks in the Philippines. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. Can't do anything. Money talks in Philippines, but Ating ang talakayin ang mga isiniwalat ni Vitaly na katiwalian sa loob ng kulungan. Marahil nagtataka ka kung bakit nakulong ang Russian vlogger na ito. At kalaunan matapos pakawalan, balak siyang kasuhan muli at nais umanong ibalik sa Pilipinas. May usap-usapan pa nga na nais siyang makulong muli dahil sa kanyang mga isiniwalat na katiwalian. Ang vlogger ay kinilalang si Vitaly Zoldedrasky, isang 33 years old na Russian-American YouTuber, content creator at blogger. May 8, 1992 nang ipinanganak nga si Vitaly sa Russia. Taong 2006 naman nang nag-migrate nga si Vitaly sa Amerika kasama ang kanyang ina. Nasubukan nga ng vlogger na magtrabaho bilang basurero, sign spinner at busboy sa isang restaurant. 18 years old lamang si Vitaly nang pasukin niya ang industriya ng adult film. 2 beses ding lumaban si Vitaly sa exhibition boxing kung saan siya nanalo ng 1 beses at draw naman sa isa pang laban. At August 2011 nang ginawa nga ng lalaki ang kanyang YouTube account na may pangalan na Vitaly Zid TV at meron siyang 10.1 million subscribers. Dito na nga niya sinimulan ang pagiging internet personality. Ang lalaki nga ay naging tanyag dahil sa kanyang controversial na mga prank, publicity stunts at live streams na umaabot ng milyong-milyong views. Bukod sa YouTube, meron ding account si Vitaly sa Facebook, TikTok at Instagram. Taong 2012 naman nang nakilala sa YouTube si Vitaly dahil sa kanyang video na nagpapanggap siya bilang zombie at nananakot na mga tao. Pero bukod doon, namahiya ang vlogger sa local black community sa lugar. Simula nga noon, sunod-sunod na ang mga prank na ginagawa ni Vitaly. Madalas din akusahan ni Vitaly ang iba't ibang tao na mga krimen. May mga pagkakataon nga na nagpanggap siyang pulis at inaresto para sa kasong impersonating a police officer. Madalas nga siyang magpunta sa mga pampublikong lugar para manggulo, mag-ingay at mag-prank ng mga tao. Isang beses nga ay nag-prank si Vitaly na meron siyang iniwang pampasabog sa isang pampublikong lugar. Labis na nagalit nga ang lalaking pinrank ni Vitaly at ipinakulong siya nito. Pero kalaunan na-dismiss naman ang kanyang kaso. Sa isa pang video, kinaibigan ni Vitaly ang isang homeless man. Binigyan ni Vitaly ang lalaki ng bagong damit at inupa niya ito ng isang kwarto sa hotel. At dahil nga sa video, muling nakapiling ng homeless man ang kanyang asawa at naofera ng trabaho. Masasabi ata talagang maloko at pilo ang lalaking ito dahil sa pinaggagawa niyang kalokohan sa kanyang mga vlog. Pero bago makulong sa Pilipinas ang Russian vlogger, mahaba na pala ang listahan ng kanyang mga wild stunts. July 2014 sa kalagitnaan nga ng laro ng FIFA World Cup sa Brazil, nagpunta si Vitaly sa field kung saan naganap ang laban ng Germany at Argentina. Maraming ang manonood ang nagulat sa ginawang panggugulo ng vlogger. Lalo na at napakaraming taga-subaybay ng larong football sa buong mundo. At dahil sa kanyang ginawa, nakuha nga ni Vitaly ang atensyon ng napakaraming tao sa iba't ibang bansa. May 2016 naman nang akyati ni Vitaly ang Hollywood sign sa Los Angeles. Habang nasa itaas si Vitaly, 1 oras siyang nagbablog. Winagayway pa nga ng vlogger ang watawat na may nakasulat na I'm back. Matapos iyon, matagumpay siyang inaresto ng park ranger. Kinasuhan si Vitaly at ikinulong dahil sa kanyang ginawa. At tulad naman ng mga nauna niyang kaso, nakalaya din siya kalaunan. June 2016 nang muli na namang gumawa ng kalokohan ang lalaki.
Ang vlogger ay bigla na lamang pumasok sa court habang naglalaro ang Cleveland Cavaliers laban sa Golden State Warriors. Agad siyang hinabol ng mga referee at security personnel ng arena. Inaresto ang lalaki pero nakalaya ding muli. October 2017 naman sa kalagitnaan ng 7th inning sa Game 5 ng 2017 World Series, tumakbo si Vitaly papunta sa field sa Minute Maid Park ilang sandali lamang matapos mag-home run ang isang player. Bagamat siya ay inaresto, nakalaya din siya kalaunan. At January 2020, inaresto si Vitaly at gumugol ng 5 araw sa isang kulungan ng Egypt matapos umakyat sa Pyramids of Giza. April 2020 naman, si Vitaly ay inaresto at kalaunan kinasuhan ng Miami Beach Police ng kasong aggravated battery. Ayon sa mga pulis, nagja-jogging ang isang babae nang bigla siyang atakihin ng content creator. Pagkatapos, hinampas ni Vitaly ang biktima ng maraming beses sa ulo at dibdib. Inaresto nga si Vitaly subalit siya ay nakalaya matapos may magbayad ng piyansa na halagang 442,000 pesos. Sa kabila nga ng mga kaso na kanyang kinakaharap, patuloy pa din si Vitaly sa paggawa ng mga prank video. At taong 2025 naman nang napili ng vlogger na bisitahin ang ating bansa para mag-livestream sa platform na Kick. At katulad nga ng pinagagagawa ni Vitaly sa Amerika, sunod-sunod ang kanyang ginawang pagpaprank at paggawa ng mga stunts sa ating bansa. Lalo na at ang mga Pinoy nga ay mahilig manood ng pranks at vlog. O para nga sa iba, tinatawag na Pinoy baiting. Sapagkat tayong mga Pinoy ay magiliw sa mga turista at dayuhan. Subalit hindi ganyan ang ating naging tugon dahil sa mga kalokohang ginawa ni Vitaly sa ilang mga Pinoy. March 29 hanggang March 31, 2025, nagtungo si Vitaly sa Bonifacio Global City at iba pang parte ng Maynila para mag-livestream. At ang title nga ng kanyang video ay Vitaly Disturbing the Feast in the Philippines. Sa kanyang livestream, nakita nga si Vitaly na nagnakaw ng patrol motorcycle mula sa isang security guard. Paulit-ulit din kinuha ni Vitaly ang cap ng mga security guard. Ninakaw din ng vlogger ang electric fan ng isang restaurant. Bukod doon, ginulat din ni Vitaly ang isang babaeng naglalakad at nagbantang na nakawan nga ang Pinay. Sa ibang video naman, si Vitaly ay bigla na lamang tumalon sa umaandar na jeep sa Maynila. Ang vlogger nga ay nangharas din ng mga taong nakasakay sa motorsiklo. Matapos namang maagaw ni Vitaly ang isang tricycle mula sa driver nito, sinakyan niya ang tricycle at walang ingat itong minaneho. At ang marahas na ikinilos ng vlogger ay nagresulta sa pagkakasugat ng isang lalaki. Nagawa din pasukin ni Vitaly ang kusina ng McDonald's sa Divisoria. Nangialam ang vlogger sa mga nagluluto at nagnakaw pa sa loob ng kainan. Ang panggugulo, pangharas at nakaka-istobrang pranks ng lalaki ay nag-viral at nag-trending sa social media. Maraming Pinoy nga ang hindi natuwa kahit sabihin na nagbibiro lamang ang dayuhan. Ang ating mga kababayan ay nagalit sa vlogger dahil ang mga ikinilos niya ay tinuturing ng marami na harassment, paglabag sa batas at moralidad ng mga Pinoy. Ayon sa mga netizens, pangbabastos na ang ginagawa ng dayuhan sa mga Pinoy. Tinawag nga si Vitaly ng mga netizens na cloud chaser, papansin, may saltik, attention seeker at posibleng umanong gumagamit ang vlogger ng ipinagbabawal na gamot dahil sa kanyang mga ginagawa. At ginagamit nga na content ang mga Pinoy para sila ay kumita. Maraming ring lokal na residente at mga negosyo ang nagreklamo laban sa lalaki dahil sa pambabastos nito at paglabag sa pampublikong kapayapaan. Panawagan nga ng ilang mga netizens, arestuhin si Vitaly at ibalik sa bansang kanyang pinagmulan. Napag-alaman din na isang Pinoy surfing instructor sa Boracay ang hinaras ni Vitaly. Bukod doon, hinikayat din ni Vitaly ang kanyang mga follower na mag-iwan ng peke at pangit na reviews sa isang local business page o ang tinatawag na fake review trolling. Ang mga viral video ay nakarating nga sa mga otoridad na kumilos agad laban kay Vitaly. At April 2, 2025 nang tuluyan ng inaresto ng Bureau of Immigration at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group o CIDG si Vitaly sa tapat ng kanyang hotel. Matapos ngang arestuhin si Vitaly, siya ay ikinulong sa Camp Bagong Diwa. Ang mga naagrabyadong Pinoy ni Vitaly ay formal na nagsampa ng kaso laban sa vlogger. Ang mga kaso nga ng content creator na si Vitaly ay ang mga sumusunod: harassment, alarm and scandal, trespassing, unauthorized filming, theft at attempted theft.
Sinampahan din ng 3 pulis na ginulo ni Vitaly ang vlogger ng unjust vexation. Hanggang sa idineklara na nga ng Bureau of Immigration si Vitaly na undesirable alien at flight risk, o ibig sabihin isang individual na nagtatangkang tumakas ng bansa para matakasan ang krimen na kanilang ginawa. Deserve. Yan naman ang komento ng mga Pinoy matapos arestuhin si Vitaly. Ayon sa kanila, nararapat lamang na makulong ang lalaki para pagdusahan nito ang kanyang ginawang kasalanan. Muli na namang nainis ang mga Pinoy sa lalaki nang iniharap siya sa media. Habang ipinapakita kasi ang panggugulo ng vlogger sa mga Pinoy, pumapalakpak pa ang dayuhan na tila proud siya sa kanyang nagawang kasalanan. Pangiti-ngiti din si Vitaly na hindi nagustuhan ng mga Pinoy. Mukha daw kasing walang pagsisisi si Vitaly dahil hanggang sa presscon, kinukulit pa din ng vlogger ang pulis na kanyang katabi. Kumalat din online ang sabi-sabi na sinusukan na umano ng Amerika at Russia si Vitaly. Wala na daw kasing gustong kumuha sa lalaki dahil sa dami ng kasong pinasasangkutan ng vlogger. At May 31, 2025, nakiusap nga ang lalaki na i-drop o iurong na ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon sa mga balita, sumulat ang lalaki kay DILG Secretary Remulla. Sinabi nga ni Vitaly na sa sulat, meron siyang sakit sa pag-iisip kaya niya nagawa ang mga prank sa mga Pinoy. Nagsorry din si Vitaly at nanawagan na sana nga ay iurong na ang mga kaso laban sa kanya. Pero ang hiling ng dayuhan ay hindi pinayagan ni Remulla. Giit pa ni Remulla dapat managot sa ating batas ang content creator. Napag-alaman din na sinubukang suhulan ng panig ni Vitaly ang mga gwardyang nagsampa ng kaso laban sa vlogger. Pero June 11, 2025 nang inilipat nga si Vitaly sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology. June 18, 2025 naman nang pinayagan ng RTC Branch 153 si Vitaly na makapagpiyansa laban sa kanyang mga kaso. Subalit sa kabila nito, muling nakulong ang Russian vlogger sa Camp Bagong Diwa. Ayon sa Bureau of Immigrations, makapagpiyansa man si Vitaly sa kanyang mga kaso, ibabalik din siya sa detention ng Bureau of Immigrations dahil meron siyang deportation case. Hindi din hahayaan ng ahensya na magpagala-gala umano ang vlogger sapagkat itinuturing siyang undesirable alien sa ating bansa. Nilinaw din ng Bureau of Immigration na hindi pa muna ipapadeport si Vitaly sapagkat kailangan niyang harapin ang lahat ng ipapataw na hatol sa kanyang mga ginawang krimen. Ayon sa ating batas, 8 buwan hanggang 24 years ng pagkakulong ang maaring ipataw na hatol kay Vitaly kapag siya ay napatunayang guilty sa mga kaso na kanyang mga kinakaharap. At makalipas nga ang 290 days o 9 months, lumabas ang balita na papalayain na ng otoridad si Vitaly para i-deport papuntang Russia. Ayon sa presscon ng January 15, 2026, sinabi ng sekretary ng DILG na si Remulla na natanggap na nila ang utos mula sa Bureau of Immigration hinggil sa deportation ni Vitaly. Ayon pa kay Remulla, ang mga kasong isinampa laban sa dayuhan ay naresolba na at tapos na ni Vitaly iserve ang parusang ipinataw laban sa kanya. Nag-viral din ang larawan ng before at after ni Vitaly. Nang unang beses na inilabas siya sa media, nakangiti pa si Vitaly. Pero matapos nitong makulong ng ilang buwan, tila nawala na ang kinang sa mga mata ng vlogger. Malaki din ang pinagbago sa timbang at mukha ni Vitaly dahil tinubuan na siya ng balbas at bigote. Ayon pa sa mga balita, na i-deport na si Vitaly sa Russia base sa kanyang pasaporte at kanyang citizenship kahit na siya ay green card holder sa Amerika. At January 17, 2026 nang nakabalik na si Vitaly sa pinagmulan niyang bansa. Nakalagay na nga na blacklist na sa Pilipinas ang vlogger at ibig sabihin hindi na muli siyang makakabalik pa sa ating bansa. Pero hindi pa man nakakatagal si Vitaly sa Russia. Naging usap-usapan na sa social media na gusto siyang pabalikin muli sa Pilipinas dahil sa kanyang mga isiniwalat. January 21, 2026, nag-post si Vitaly ng kanyang larawan at video sa loob ng kulungan sa Camp Bagong Diwa. Sa caption ng post, sinabi nga ng vlogger na matapos ang 290 days sa loob ng napakainit na kulungan na puno ng daga at ipis, sa wakas ay siya ay nakalaya na. Ayon pa sa lalaki, 91 days siyang nasa complete isolation o mag-isa lamang umano sa maliit na kulungan. Sinabi pa niya sa post na, "They really tried to break me but it built me." Dagdag pa ng vlogger, gusto ng mga tao na siya ay tuluyan ng mawala pero nalampasan niya ang lahat ng iyon dahil sa tulong umano ng Diyos.
kung hindi daw dahil sa kanyang pananampalataya, hindi magiging posible ang lahat. Nagpapasalamat nga ang lalaki sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanyang pinagdaanan at sinabi nga na na-appreciate niya ang mga ito. Sa huli, sinabi pa ng vlogger na, "Your boy is back." Sa isang video nga nakuha sa loob ng kulungan, may sigarilyo sa bibig si Vitaly habang natutulog. Sa kasunod na video, ipinakita na may hawak ng kamera ang itsura ng kulungan. Ipinakita din ni Vitaly ang kanyang pagkain na nakalagay sa isang plastic container. Ay nga sa lalaki, araw-araw ang kanyang pagkain ay tuna mula sa lata, itlog at kanin. Para nga sa marami na nakakakita ng post, ibig sabihin lamang nito, nakakagamit ang vlogger ng cellphone kahit siya ay nasa loob ng kulungan. Katanungan nga ng ilang netizens, allowed ba ang cellphone sa loob ng kulungan? Bakit nakakagamit pa rin ang vlogger ng kanyang cellphone? Pero ayon sa pahayag ni Vitaly sa isang vlog, may dala umano siyang cellphone sa loob ng kulungan sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong. Ayon pa sa lalaki, nagbabayad siya sa gwardya upang maipasok ang kanyang cellphone. Ang totoo nga daw ay vinlog ni Vitaly ang buong experience niya sa loob ng kulungan. Ayon din sa vlogger, may korupsyon sa loob ng kulungan at pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo basta ikaw ay may pera. Sa huli, sinabi nga ni Vitaly ang mga katagang Money Talks in the Philippines. Habang nagkukwento, suot-suot pa nga na lalaki ang orange na damit mula sa BJMP. Isa pang isiniwalat nga na kontrobersya ng lalaki ay ang akusasyon niya na ilang beses siyang nakaranas ng hindi maganda sa loob ng kulungan. Binanggit din niya na gagawa nga siya ng full documentary tungkol sa pinagdaanan niya sa loob ng kulungan. Lalabas nga daw sa documentary na ito ang katiwalaan, pagmamalabis, at korupsyon sa loob ng kulungan ng Pilipinas. Ang pag-post nga ni Vitaly ay nag-udyok sa isang internal investigation hinggil sa lapses o pagkukulang sa detention protocols. Iginit naman ng BJMP na imposibleng nakagamit ng cellphone sa loob ng kanilang pasilidad ang Russian vlogger na si Vitaly. Kinukumpiska kasi umano ang lahat ng mga gadget ng preso bago sila makapasok sa kanilang mga selda. Batay rin sa isang larawan na ipinost ng vlogger, may hawak siyang cellphone sa loob ng kulungan. Pero ang sinabi ng BJMP, dilaw ang damit ng mga preso na nasa kanilang kustodiya, taliwas sa suot ng vlogger sa larawan. Maliban pa rito, sinabi rin ng BJMP na 8 araw lang nilang nahawakan si Vitaly at maliban sa BJMP, dinala rin siya sa Immigration Detention Facility. Ibig sabihin, 8 araw lamang siyang nasa loob ng kulungan ng BJMP. Sa pinost nga ng vlogger na larawan sa kanyang Instagram account, makikita ang vlogger kasama ang ibang preso habang sila ay nagba-Bible study. At ayon nga sa BJMP, kuha nga iyon sa kanilang kulungan pero otorisado ito ng mga opisyal bilang bahagi ng Welfare and Development Program. Giit pa ng BJMP ang ibang larawan na ipinost ni Vitaly ay hindi kinunan sa loob ng kanilang pasilidad. At ang ginawa ngang investigasyon ay nagresulta sa pag-relieve o pagtanggal sa 3 opisyal ng Bureau of Immigrations. Nakumpirma kasi sa investigasyon na nakakapag-video nga si Vitaly sa loob ng detention facility sa Bureau of Immigrations. Sinabi din sa balita na binigyan daw umano ng 3 opisyal ang vlogger ng special treatment sa loob ng kulungan. Kalaunan nga ay nagsagawa ng inspeksyon sa loob ng kulungan at nakumpiska sa loob ang mga cellphone na bawal sa loob ng kulungan at iba pang mga kontrabando. Sa isang post naman ni Vitaly sa X, tila sinabi ng vlogger na walang magbabago sa kanya. Ay nga sa post, nakabalik na siya ng Amerika matapos siyang ma-deport sa Russia. Ngunit giit nga ng vlogger na wala siyang natutunan sa nangyari sa kanya sa Pilipinas. Ang tangi lamang umanong napagtanto ng vlogger ay kung paano mag-level up. Akala daw ata ng lahat ay titigil na si Vitaly dahil sa sinapit niya sa Pilipinas, pero nagkamali umano ang nag-isip ng ganun. Naging malakas nga lang daw si Vitaly sa kabila ng pagsubok sa nangyari sa kanya sa ating bansa. Babalik na nga daw si Vitaly at sisiguraduhin niyang mas malakas na siya ngayon para magpaka-crazy ulit. At dahil nga sa ginawa ng Russian vlogger, pinag-resign na ang warden ng nasabing fasilidad sa kulungan. Bukod doon, 5 tauhan din ng personnel ng BJNP ang nag-resign sa kanilang mga pwesto. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa mga akusasyon ng Russian vlogger na may korupsyon sa loob ng kulungan? Sang-ayon ka ba na dapat siyang bumalik sa ating bansa para sagutin ang mga aligasyon na ito?
Pero alam mo ba na bukod kay Vitaly, dalawang turista din ang iniharap sa media dahil sa ilang mga hindi kaaya-ayang bagay na kanilang ginawa. January 2, 2026, matapos i-deport ang vlogger na si Vitaly, ipinakita naman ni Remulla sa media ang dalawa pang dayuhang vlogger na inaresto din sa Pilipinas. Nagpasikat. Ganyan nga kung ilarawan ni Remulla ang mga nasabing vlogger. Ang unang turista ay kinilalang si Nikita Chekhov, 21 years old, isang Russian vlogger. Si Nikita ay nagpo-post ng iba't ibang video sa kanyang Facebook, TikTok at Instagram. Sa mga video makikita nga si Nikita na sumasayaw o nagbabahagi ng iba't ibang mga kalokohan. Minsan naman ay nagkukwento lamang ang binata sa kanyang mga followers. Ang binata ay mahilig mag-travel sa iba't ibang bansa. At isa na nga sa mga napuntahan ni Nikita ay ang ating bansang Pilipinas. January 15 nang pumasok si Nikita sa Pilipinas bilang turista. Ilang araw matapos dumating niya sa bansa, nagpost siya ng isang video. Sa video, sinabi ng lalaki na siya ay nasa BGC at sinabi niya rin sa vlog na siya ay naglalakad-lakad sa kabaan ng lugar na ito at sinabi niya mismo sa kamera na magpapakalat siya ng isang nakakahawang sakit sa bansa. Ito ay nagdulot nga ng malaking pagkabahala at takot sa mga tao dahil inakala ng ilan na seryoso ang babala na ito ng dayuhan. Ganun pa man, biro man hindi ay hindi dapat ito ginagawa sa social media. Ang ginawa nga ni Nikita ay tinatawag ng otoridad na rage bait content. Ang mga ganitong klaseng content ay ginagawa para mag-viral o makaakit ng reaksyon mula sa mga netizens, hindi para magbigay ng impormasyon o totoong babala. Si Nikita ay agad na inaresto ng Bureau of Immigration sa isang condominium sa Quezon City at sinampahan ng kasong deportation. At dahil sa mga sinabi niya sa vlog, siya ay nagpalaganap ng takot at panganib sa publiko. Isa ding paglabag sa batas ng Pilipinas ang ginawa ng lalaki dahil ginulo niya ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, sinabi nga ng lalaki na hindi naman talaga siya nagkaroon ng nakakahawang sakit. Ayon nga sa lalaki, hindi niya talagang intensyon manggulo o manghawa ng sakit sa mga Pilipino. Ayon pa sa dayuhan, ginawa niya ang mga video dahil gusto niya gumawa ng content na magiging viral o meme. Ito raw ay tugon sa mga negatibong komento na natatanggap niya online bilang isang dayuhan. Ang mga Pinoy nga ay hindi natuwa sa biro ng lalaki at marami nga ang nangamba sa sinabi ng dayuhan. Sinabi nga ng mga netizens na ginaya ni Nikita ang ginawa ni Vitaly sa ating bansa para sa content, views at pansarili nilang kasiyahan. Git pa ng mga netizen, hindi dapat ginagawang katatawanan ang nakakahawang sakit sapagkat ito ay seryosong bagay at nakakamatay ang ganong klaseng sakit. Matapos nga ang pagsusuri ng Department of Health sa lalaki, lumabas na ang vlogger ay negative sa nakakahawang sakit at iba pang karamdaman. Si Nikita ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Immigration at nahaharap sa prosesong deportation. Matapos siyang ituring na undesirable alien o hindi ka nais-nais na individual sa ating bansa dahil sa ginawa niya na nagdulot ng takot at paninira sa kapayapaan ng publiko. Nang iniharap nga sa media si Nikita, sinabi ni Remulla na bukod sa pananakot ng lalaki, minura din ng vlogger ang lahat ng Pilipino. Sinabi din ng lalaki nang nagpapasikat lamang si Nikita sa ating bansa at ginagamit tayong mga Pinoy. At bukod nga kay Nikita, inaresto din ang isang Estonian vlogger na si Siim Rosponi, 34 years old. Pag may-ari nga ni Siim ang YouTube account na Pro-Life Traveler na mayroong 98,000 subscribers. Ayon sa balita, umiikot si Siim sa Dumaguete City habang nagbablog. Pero imbis na usual travel vlog ang video ng lalaki, ito ay panlalait sa mga Pinoy. Tinawag kasi ni Siim ang lahat ng Pinoy na mukhang unggoy. Bukod doon, may mga video rin siya kung saan minamadali o sinusundan niya ang ilang mga tao kabilang na ang ilang babaeng mga menor de edad. Pagkatapos tatanungin niya ang mga dalaga ng sexual na mga katanungan. Marami ring reklamo kay Siim na kumukuha siya ng video mo na walang pahintulot at gumagawa ng nakaka-offend na komento tungkol sa mga Pilipino. At dahil sa mga hindi magandang ikinilos ng dayuhan, hinggil sa ating mga Pinoy, ang pamahalaan ng Dumaguete ay formal nang naghain ng reklamo laban sa vlogger. Idineklara si Siim na person non grata dahil sa harassment, paglabag sa batas at kawalan ng respeto sa mga tao sa Dumaguete. Ang isang individual na idineklarang person non grata ay hindi welcome pa sa isang local government dahil sa hindi katanggap-tanggap niyang pag-uugali. At dahil dito meron siyang nilabag na lokal na ordinansa.
At January 15, 2026 nang tuluyan ng inaresto ng Bureau of Immigration si Sim. Siya ay kinasuhan ng paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. Napag-alaman din na overstaying na pala ng ilang linggo si Sim at siya ay dapat hanggang January lamang dito sa ating bansa. Sa isang video naman, humingi ng tawad si Sim sa mga tao na kanyang na-offend. Inamin din ng dayuhan na siya ay nagkamali sa kanyang mga sinabi at ginawa sa mga Pinoy habang siya ay nasa Dumaguete. Tulad nga ni Nikita, ikinulong si Sim at naharap sa deportation. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!